Magandang umaga at araw po sa inyong lahat mga kapatid. At sa araw na ito ng linggo, tayo po ay muli magsasama-sama. At tayo po ay dumulog sa presensya ng ating Panginoon. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa panibagong biyaya ng buhay na patuloy mong ipinagkakatiwala sa amin. Salamat po sa bagong kalusugan, kalakasan, at higit po sa lahat, salamat po sa pagkaing espiritual na aming tatanggapin sa mga sandaling ito. Samahan mo po kami at pagpalain at patnubayan. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay po. Sa linggong ito, mga kapatid, ang ating pagbubulay-bulayan at pagsasaluhan para sa ating Sunday service. Ito po ay mababasa po natin sa Romans 8 verse 28. Sabi nga po, in the grip of His promises. Sa kanyang hawak, pagpapahinga sa pangako mula sa Romans 8 verse 28. Pag-isipan saglit ang mga hamon na naharap mo, ang mga pagsubok na sumubok sa iyong pananampalataya, at ang mga sandali na nabigla ka sa mga sitwasyon sa buhay. Sa mga pakikibakang ito, naisip mo ba kung may mga anumang layunin o kahulugan sa likod ng mga ito? Ang mga ito ba ay mga random na kaganapan lamang? O mayroong isang bagay na mas malaki sa trabaho? Sa masandaling ito ng pagtatanong at pagdududa, ang Romans 8:28 ay nagniningning na parang tanglaw ng pag-asa. Ito ay pagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi malayo o walang malasakit sa ating pagdurusa. Sa halip, siya ay malapit na kasangkot sa bawat aspeto ng ating buhay. Ginagawa ang lahat ng sama-sama para sa ating sukdulang kabutihan. Ngayon ay ating tunghayan ang tatlong mahalagang aspekto ng Romans 8 verse 28 na magbibigay ng pampatibay loob at pag-asa sa bawat isa sa atin. Una, matutuklasan natin na ang Diyos ang may kontrol, kahit na ang buhay ay tila magulo. Pangalawa, susuriin natin ang pangako na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan kahit na sa panahon ng ating pagsubok. At ikatlo, mauunawaan natin ang kahalagahan ng pag-ibig sa Diyos at kung paano tayo ilalagay nito upang maranasan ang katuparan ng pangakong ito. Ang Diyos ang namamahala. Ituon natin ang ating pansin sa unang aspeto ng Romans 8 verse 28 na tumitiyak sa atin nang hindi natitinag ang sovereignty ng Diyos sa ating buhay. Habang binabasa natin ang makapangyarihang salitang ito na isinulat ni Apostol Pablo, naaalala natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang buhay ay puno ng mga hamon at kawalan ng katiyakan. Nakatagpo tayo ng hindi inaasahang mga pag-uurong, pagkabigo, at pagsubok na maaring magpabagal sa ating pananampalataya at mag-iiwan sa atin ang pagdududa sa plano ng Diyos. Sa ganitong mga sandali, mahalagang tandaan natin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka. Naglilingkod tayo sa iisang Diyos na nakababatid sa bawat sitwasyong kinakaharap natin at nananatili siyang may kontrol. Kahit na tila napakabigat ng ating mga kalagayan, nakakaaliw malaman na anuman ang ating kinakaharap, mga problema sa pananalapi, issue sa kalusugan, nasirang relasyon o anumang iba pang pagsubok, ang Diyos ay may kontrol pa rin. Nakikita niya ang mas malaking larawan at ang kanyang mga layunin ay higit pa sa ating mga kagyat na kalagayan. Kapag isinuko natin ang ating buhay sa Kanya, maaari tayong magtiwala na Siya ay aktibong gumagawa ng lahat ng bagay ng sama-sama para sa ating ikabubuti, kahit na hindi natin ito nakikita sa ngayon. Sa buong kasulatan sa Bible, marami tayong makikitang halimbawa ng katapatan ng Diyos sa paggawa ng mga hirap na sitwasyon para sa kabutihan.
Isaalang-alang natin ang kwento ni Joseph na nakaranas ng pagtataksil ng kanyang mga kapatid ay ipinagbili siya sa pagkaalipin at nagtiis ng maraming taon ng pagkakulong. Gayunpaman, sa bandang huli, ginamit ng Diyos ang mga pagsubok na ito sa buhay ni Joseph para iposisyon siya bilang isang halimbawa na ang buhay ay buhay katulad bilang asing halimbawa na siya ay maging isang pinuno na nagligtas ng kanyang pamilya sa sa bansang Ehipto mula sa taggutom. Ang isa pang halimbawa ay ang buhay ni Job na dumanas din ng malaking pagkawala at paghihirap, ngunit sa huli ay nasaksihan ang pagpapanumbalik ng lahat ng nawala sa kanya. Ang mga salaysay na ito ay makapangyarihang mga paalala ng ating mga kalagayan ay hindi naglilimita sa Diyos, ngunit nakagkakagawa ng mga himala kahit na sa ating pinakamahirap na sitwasyon. Dahil alam natin na ang Diyos ang may kontrol, tuklasin natin, alamin natin ang pangalawang pangako na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti. Sa pagbubulay-bulay natin sa pariralang ito na lahat ng bagay, ayon sa Romans 8 verse 28. Ayon sa Romans 8 verse 28, ito'y nagpapakitang ng lawak at lalim ng pangako ng Diyos. Sinasaklaw nito ang bawat aspeto ng ating buhay. Kapwa ang kaaya-aya at ang masakit, ang saya at ang nalulungkot. Walang bagay na nasa labas na saklaw ng kakayahan ng Diyos na gumawa para sa ating sukdulang kabutihan. Kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon, maaari tayong magkaroon ng katiyakan na kumikilos ang Diyos na nagsasaayos sa mga kaganapan ayon sa kanyang banal na plano. Ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal sa Diyos ay pagsuko ng ating kalooban sa kanyang kalooban. Nangangahulugang ito na iayon ang ating mga hangarin, plano at ambisyon sa kanyang mga banal na layunin. Nangangailangan din ito ng pagpapabaya sa ating pangunawa at pagtitiwala sa kanyang karunungan at patnubay. Kapag sumuko tayo sa Diyos, inilalagay natin ang ating sarili upang maranasan ang kabutihan ng kanyang mga pangako, kabilang ang katiyakan na ang lahat ng bagay ay gagana ng magkakasama para sa ating ikabubuti. Ayan, pag-isipan natin kung paano palalalimin o pasisimulang palalimin ang iyong pag-ibig sa Diyos ngayon. Linangin ang isang buhay panalangin, hanapin ang kanyang presensya at karunungan sa bawat sitwasyon. Makibahagi sa taos-pusong pagsamba na ipinahayag ang iyong pagmamahal at pagsamba sa Diyos. At higit sa lahat, sikaping sundin ang kanyang salita. Dahil sinabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan po ay nasa John 14 verse 15. Sa paglalakbay natin sa journey natin dito, ng pagmamahal natin sa Diyos, matutuklasan natin ang kagalakan at katuparan ng pagkakahanay ng ating mga puso sa Diyos. At taglay ang mas malalim na pagkaunawa kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos. Masasabi natin na tatlong mahalagang aspekto na ito na nilalaman ng Romans 8 verse 28. Ang mga aspektong ito, kontrol ng Diyos, ang kanyang kakayahang gumawa ng lahat ng bagay para sa kabutihan at ang kahalagahan ng pagmamahal sa Kanya ay may kapangyarihang baguhin ang ating buhay at bigyan tayo ng kapahingahan sa Kanyang walang humpay na pagkakahawak. Kaya naman sa ating bago tayo maghiwa-hiwalay sa mga oras na ito na magkasama tayo, ulitin natin ang katiyakan at ang pag-asa na dulot ng Romans 8 verse 28 sa ating buhay. Ang makapangyarihang pangakong ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang may kontrol, na magagawa niya ang lahat ng bagay ng sama-sama para sa ating ikabubuti at ang mga nagmamahal sa Kanya ay mga tatanggap ng mga banal na planong ito. Sa daigdig na puno ng walang katiyakan at pagsubok, ang Romans
8 verse 28 ay nag-aalok sa atin ng matibay na foundation kung saan tayo makakapanindigan. Kaya mga mahal kong kapatid, mahikayat na magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Iwanan ang iyong mga alalahanin, pagkabalisa at pag-aalinlangan at humanap tayo ng kapahingahan sa kanyang walang humpay na pagkakahawak. Alalahanin na siya, ang ating Diyos, ay palaging nasa trabaho, na kahit na sa gitna ng iyong pinakamahirap na kalagayan, yakapin natin ang Panginoon. Alam niya na hawak niya ang iyong buhay sa kanyang mapagmahal na kamay. At sa ating paghihiwalay, naway panghawakan natin ang pangako ng Romans 8 verse 28 sa buong linggong ito. Hayaan nating maging gabay ito sa ating mga desisyon at isang mapagkukunan ng kaaliwan sa ating mga pagsubok. At ito'y isang paalala ng katapatan ng Diyos. Mamuhay tayo araw-araw na may katiyakan na ginagawa ng ating Ama sa langit ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Amen po. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. God bless us all. Amen po.